Pinirmahan ng Pilipinas at Japan nitong July 8 ang Reciprocal Access Agreement o RAA, isang kasunduang magpapalakas daw sa military cooperation ng dalawang bansa. Ayon sa grupong Lila Pilipina, tila pagsasawalang bahala ito sa mga krimen ng mga sundalong Hapon sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi pa raw nagbibigay ng karampatang danyos ang Japan para sa abuso ng mga sundalong Hapon sa mga kababaihang Pilipino noong World War II. Hindi rin daw itinutulak ng kasalukuyang administrasyon ang pagkakamit ng ganap na hustisya para sa comfort women. Sa bisa ng RAA, makalalabas-pasok ang Japan Self-Defense Forces sa teritoryo ng Pilipinas. Pwede rin silang lumahok sa mga gaganaping military exercises sa bansa. Para sa grupong Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas, sa totoo lang, pareho ang layunin ng RAA sa Visiting Forces Agreement ng United States at Pilipinas. Pareho raw nitong pinapatindi ang militarisasyon sa Asia Pacific sa layuning mapigilan ng bansang China at mapanatili ang impluwensya nila sa rehiyon. Tinutulak yung unprecedented militarization ng Japan kontra dun sa supposedly pacifist constitution ng Japan after World War II. Ito naman ay dahil sa panghihikayat ng US at bahagi ng containment strategy kontra sa China. Gusto ng US na gumampa ng mas malaking papel bilang ang tawag nila dyan, security provider ng region ang Japan. Taliwas ang tingin ng grupo sa sinasabi ng administrasyon na mapoprotektahan daw ng RAA ang soberanya ng bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Dagdag ng Pinas, mapalalala lang nito ang sitwasyon sa rehiyon. Nakita na natin yung failure ng Marcos Jr. administration. Ang solusyon niya sa panghimasok ng China sa West Philippine Sea ay papasukin, palakihin ang presensya, hindi lang ng US, kundi nga, eto, nandyan ang Australia, ngayon ang Japan, nakinabang ba ang Pilipinas dyan? Sa tingin ng grupo, imbes na mapayapang resolusyon, magdudulot pa ito ng mas agresibong galaw ng China sa rehiyon. Kaya ang panawagan nila, huwag pabalikin ang mga tropa ng Japan sa bansa at itigil na ang pagpapapasok ng foreign military troops sa West Philippine Sea. Ang pinakasusi dito, kailangan mapaalis natin ang mga puwersa at basing militar ng US sa Pilipinas at sa rehiyon, mademilitarize ang buong South China Sea. Ibig sabihin yan, kailangan madismantle, mawala yung mga puwersa at base ng China dito. Yan ang mga rekisito para sa peaceful resolution ng tunggalian sa West Philippine Sea.